guys, magandang araw. Kumusta po kayong lahat? My name is Jella Avellino. Welcome to my YouTube channel. Ang hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video at pakishare na lang po. At pakiclick na button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang tatalakayin natin ngayon ay kailangan dapat manalig tayo sa Panginoon at magdasal sa Kanya. Let's go! Hindi nagkataon na napanood mo ang video ito. Kung tinulungan ka ng Panginoon sa iyong buhay, purihin natin siya. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating pasakit at ang pag-iyak, ngunit mayroon siyang sariling paraan ng pagliligtas sa atin at sa kanyang sariling oras. Aakayin tayo ng Diyos sa ating mga pasakit. Hindi pa huli ang lahat o masyado pang maaga. Ang kailangan lang nating gawin ay sumunod at maghintay sa Panginoon. Hindi nagkataon na napanood mo ito. Kapag ikaw ay nalulungkot, paaalalahanan mo ang iyong sarili ng mga sumusunod ng 5 bagay na ito. Una, mahal ka ng Diyos. Pangalawa, unahin mo ang Diyos. Pangatlo, kapag may Diyos sa buhay mo, lahat ng bagay ay posible. Laging nasa tabi mo ang Diyos. Magpasalamat sa lahat ng bagay na mayroon ka at ang biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Lord, buhusan mo po ng maraming blessing ang sino mang kumapit sa iyo at nagtitiwala, lalo na sa mga taong nanonood ng video ito, ang kanilang pamilya at ang kanilang buhay. Naniniwala ako na ang kapangyarihan ng panalangin ay dakila at huwag tayong sumuko sa pagdarasal sa Diyos kapag dumarating ang mga problema. Dahil sinasagot ng Diyos ang mga panalangin natin sa Kanya sa tamang oras. Kaso sa karamihan ay tumatakas sa pagdarasal. Halos lahat ay tumatakas sa tanong na ito. Mahal mo ba ang Diyos? Huwag kailanman ipagpaliban ang pagdarasal. Minsan, sinasagot ng Diyos ang mga panalangin natin sa iba't ibang paraan. Ikaw na nanonood, kumusta ka na? Baka pagod ka na, pero okay lang, magbigay ka ng oras para magpahinga at lumapit sa Diyos at magpatuloy at magsumikap muli. Sabi ng Diyos, ibuhos ang lahat ng iyong pagsisikap sa paglalagay ng iyong puso sa aking harapan at pagiginhawain kita at bibigyan kita ng kapayapaan at kaligayahan. Panginoong Hesus, ikaw po ang aking lakas, ang aking kuta, at kailangan po kita sa bawat sandali ng aking buhay. Naway pumasok ka sa aking tahanan at kahit anuman ang mangyari sa aking buhay, naway palagi ka sa aking tabi. Panginoon, ako po ay humihiling ng kaunting dalangin. Dalangin ko po na ingatan mo ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan at ang nakikinig at nanonood ng video ito. Maging malusog, masaya. Naway dumating ang kaligtasan ng Diyos sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay. Ipagdarasal kita ngayong araw, hari naway buksan ng Diyos ang pintuan ng pagpapala para sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya lagi nating tatandaan na sa bawat oras, bawat minuto, bawat paghinga natin ay huwag natin kalimutan ang Panginoon. Magdasal tayo sa Kanya
at humingi ng guidance, gabay galing sa Kanya na tayo ay bantayan at tulungan sa kahit anong paraan. Kung tayo man ay naliligaw ng landas, huwag bumitaw, magdasal ng taimtim para ikaw ay makasurvive sa kahit anumang ng problemang dinadanas mo ngayon sa iyong buhay. Tibay ng loob, tatag at pananalig sa puong may kapal ang sandata nating mga tao dito sa mundo. Basta mabuti kang tao, kahit gaano pa karami ang problema mo, gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos para gumaan ang buhay mo. Kapag palihim kang dinadaw ng tao, palihim ka rin na inaangat ng Panginoon. Sabi nga sa salita ng Diyos, nagdudulot ang iba't ibang kaligayahan na kinakalakihan ng mga tao, ng iba't ibang mga papel na ginagampanan, ang mga kalagayan ng mga kapanganakan ng isang tao ang nagtatag sa pangunahing antas ng kapaligiran at mga kalagayan ng kinalalakihan. Mga kalagayan na kinalalakihan niya ay bunga rin ng kaligayahan ng kanyang kapanganakan. Sa panahong ito ay nagsisimulang matutunan ng tao ang salitang wika at nagsisimulang makatagpo at matuto ang isip niya ng maraming bagong bagay sa proseso kung saan siya ay patuloy na lumalago. Ang mga bagay na naririnig ng mga tao sa pamamagitan ng mga tainga ng mga tao din, nakikita ng mga mata at natutunan ng mga isip, nakikita ng mga mata at natutunan ng isip, ang unti-unting nagpapayaman at nagpapagalaw sa kanyang panloob na mundo. Ang mga tao, pangyayari at bagay na nagkakaroon ng mga koneksyon, ang sentido, kumon at kaalaman, at ang mga kasanayan na natutunan niya, at ang mga paraan ng pag-iisip ay nag-iimpluwensya sa kanya, ay gagabay at makaka-impluwensya sa lahat, sa kapalaran sa buhay ng isang tao. Ang wikang natutunan ng isang tao habang siya ay lumalaki, siya at ang paraan ng kanyang pag-iisip ay hindi maaaring ihiwalay sa kapaligiran kung saan ginugugol ng isang tao ang kanyang kabataan, at ang kapaligiran na yun ay binubuo ng kanyang mga magulang, kapatid at iba pang mga tao, ay tinatalaga ng kapangyarihan ang kinakalakihan niya, at nakasalalay rin sa mga tao ang pangyayari at bagay, at nagkakaroon ng koneksyon sa kapanahonang ito, yamang sa mga kondisyon kung saan lumalaki ang mga tao, ay matagal nang naitalaga ang mga kapaligiran kung saan siya ay nabubuhay sa prosesong ito, ay natural na italaga na rin. Hindi ito tinutukoy ng mga pinipili at mga kagustuhan ng isang tao, kundi na ipapasaayon sa mga plano ng lumikha. Tinutukoy ng maingat ang pagsasaayos at ng kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha sa kapalaran sa buhay ng isang tao. Kaya ang mga taong sino man nakatagpo ng isang proseso ng kanyang paglaki at ang mga bagay na nararanasan niya ay likas na konektado sa kanyang mga pangangasiwa at sa pagsasaayos ng lumikha. Hindi maaaring mahulaan ng tao ang ganitong uri
na masalimuot na mga ugnayan o makontrol o maarok ang mga ito. Maraming mga iba't ibang bagay at maraming mga iba't ibang tao ang may mga impluwensya sa kapaligiran na kinakalakihan ng isang tao, at walang sino mang tao ang may kakayang isaayos o mga siwa ng ganong kalawak na sistema ng mga koneksyon. Walang tao o bagay maliban sa lumikha ang makakakontrol sa hitsura ng lahat ng tao, sa mga pangyayari at bagay, at hindi rin nila kayang panatilihin ito at kontrolin. Ang pagkawala nito ay ito lamang ay isang malawak na pagkawala ng isang sistema ng mga koneksyon na huhubog sa pag-uunlad ng isang tao ayon sa itinadhana ng lumikha at sa nagtatag ng iba't ibang kapaligiran na kinalakihan ng mga tao. Ito ang iba't ibang lumikha ng gagampanan na papel ng mga tao sa mundo na kailangan gampanan ng mga taong nahalal o tagapamahala ng lumikha, ng naglalatag na matatag at matibay na saligan para maging matagumpay at matupad ang kanilang mga misyon. Kaya sa ating buhay, hindi tayo mabubuhay kung wala ang Panginoon. Siya ang nagtatag, siya ang nagbigay ng buhay natin dito sa mundo. Kung wala ang mundo, wala rin tayo. Kaya ang ibig ko sabihin sa mga pasalaysay ko ay yun ang kinalakihan ng tao dito sa mundo. Kasi kung wala ang Panginoon, wala tayo. Tandaan, bagamat nakatagpo ka ng maraming paghihirap sa buhay mo at nakadarama ka ng lungkot, pero ikaw ay buhay pa rin. Ngayon, ito ay isang pagkakataon na magbalik tanaw o bumalik ang loob mo sa Panginoon. Magpapasalamat ka na ikaw ay buhay pa, na magpapasalamat ka dahil sa marami mong problema na andyan pa rin siya sa iyo, nakagabay at nakaprotekta kahit saan ka man